Desperado na ang mga nakaupo. Lalaban na ang mga naaagrabyado. Justice will prevail. Nang puntahan ni Rafael si Justine ay sinaad ng binata na pupunta na lang siya sa ibang bansa kung gusto nila, pero sinaad naman ng daddy niya na hindi siya pinalaking duwag, na kailangan niyang harapin ang problema. Sabay binigay niya yung isang envelope na binili niyang i-memorize na lahat dahil yun ang magiging statement niya kapag humarap siya sa korte. Masaya naman si Eleazar noong binisita siya ni Danica sa opisina niya. Sabay tinanong niya ang dalaga kung gusto niya ang lugar na yun, na agad namang sinaad ni Danica na hindi pa rin siya makapaniwala na isa ng presidente ang papa niya. Giniik pa ng dalaga na kung buhay lang ang mama niya ay first lady siya at maiinggit lahat ng katrabaho niya sa club. Sabay sinaad niyang baka hindi rin pala iharap ni Eleazar ang mama niya sa taong bayan. Pinaliwanag naman ni Eliezer na marami siyang pagkukulang sa mama niya, pero nangako itong babawi siya sa dalaga. Kinagabihan naman bago magsara si Maxine sa cafe ay naalala niya si Moises, na agad niyang chinek kung may reply na ang binata, pero walang text kahit isa. Sakto namang nag-video call si Moises sa dalaga na nagulat siya dahil puno ng pasa at sugat ang mukha ng binata, kaya agad niyang tinanong kung anong nangyari sa kanya, na halatang nag-aalala siya. Giniit ni Moises na kailangang mag-ingat ni Maxine, kaya mas nagulat ang dalaga na agad niyang tinanong kung si Justine ang may gawa nun sa kanya. Binili ni Moises na maglaylo muna ang dalaga at lumayo muna sa kanya. Mangiyak-ngiyak namang sinabi ni Maxine kung bakit niya kailangang lumayo sa kanya. Sabay sinaad niyang may usapan silang dalawa na magtutulungan sila at walang mang-iiwan, pero sinaad ni Moises na wala silang ganong usapan. Sabay pinatayan niya ng cellphone si Maxine, kaya mas lalong humagulgol ito. Habang sa araw ng panunumpa ni Rafael ay sinaad niya sa speech niya na kahit madaming binato sa kanila bago mag-umpisa ang eleksyon, ay nakayanan pa rin nilang manalo dahil suporta ng mga tao. Nagpasalamat si Rafael sa mga supporters niya na pinalakpakan naman siya. Sa araw na yun naman ay saktong lalabas na si Moises sa hospital, na nanggigigil pa rin si Mangestong sa mga sagrado. Sabay sinaad niyang Vice Presidente lang si Rafael at hindi siya Diyos, na agad namang sinabi ni Moises na kayang-kaya nila yun dahil kakampi nila si Bossing, pero nagulat sila nang may 2 pulis na aaresto sa binata sa salang pagpatay kay Roland. Umangal si Mang Estong dahil dito, pero sinaad ng pulis na wag na silang humarang para walang masaktan, pero palabang sinaad ng matanda na hindi mamamatay tao ang anak niya, pero wala din silang nagawa, kaya kusang sumama si Moises sa mga pulis. Pagpunta nila Mang Estong sa police station ay kasama niya si Aling Nadia, kung saan sinaad niya sa binata na si Rafael mismo ang nagpakulong sa kanya, na pinalabas ni Rafael na nilapit ni Moises yung kaso ni Roland, pero nang mag-iimbestiga na sila ay lumabas na may kinalaman siya sa pagpatay sa binata, na tumulong lang siya para pagtakpan ang ginawa niya. Sinita naman ni Aling Nadia ang 2 pulis na pangiti-ngiti na sila ang binayaran ng mga sagrado. Sabay sinumbat ni Aling Nadia na si Moises ang tumutulong sa kanila sa kaso ng anak niya, na agad namang sinumbat ng pulis na para pagtakpan lang ang pagkamatay ni Roland, pero galit na sinaad ni Mangestong na inosente ang kinulong nila, pero nanindigan ang mga pulis na magkasama sila Gilbert at Moises na nagtutulak ng droga, na sa kanila kumukuha ng pektus si Roland, at dahil hindi nagbabayad ay napag-initan nila ito. Sabay sinaad niyang naglabas ng bagong statement si Gilbert na magkasama sila ni Moises noong napag-initan nila si Roland, kaya pinagtulungan nilang dispetsahin. Sinumbat ni Moises na ilang buwan nang nakakulong si Gilbert, tapos papalabasin nilang ngayon lang niya naalala na magkasama sila noong pinatay nila si Roland.
Nangako si Mang Estong sa binata na gagawa sila ng paraan para makapiyansa sila at hindi niya hahayaang manatili siya sa kulungan. Pagkatapos naman ng panunumpa ni Rafael ay nakaabang ang mga media na sinadyang pumunta ni Grace para kausapin si Rafael nang saktong lumabas sila. Sinumbat ni Grace na bakit nila pinakulong si Moises na kahit wala siyang kasalanan na todo palusot pa rin si Rafael. Palabang pang tinuro ni Grace si Justine na wala naman siyang pasa at sugat na pinalabas ni Divine na mas malala ang nangyari sa kanya kesa kay Moises. Mag-uumpisa na ang banggaan nila Rafael at Moises na wala silang kalam-alam na sila ang tunay na magkadugo at hanggang kailan sila mananatiling magkalaban at saan sila dadalhin ng tunay na paghihiganti. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.